Ilang taon na, Nay? 91. Oh, ha? Di ba? 91. Ulitin nyo, Nay. Ilang taon? Ilang taon? 91. Oh, 91. 91. 91. Alright, welcome back sa aking channel mga kakubid. Welcome sa aking bagong vlog. So dito naman po tayo sa ating tutorial. Magpapalit naman po tayo ng axle bearing ng Mio i125. Ayan, Yamaha Mio i125. O mga kakubid, ang problema po nito ay kalog na ang axle nito. Yung pinaka-axle bearing niya basag na. So mapapansin nyo po, tingnan nyo po pag inuuga, kalog na. At ayan, yung part na yan. Tapos pag ito po ay tumatakbo, naglalagapakan na at parang nagdudurog na ng bakal sa loob. So simulan po natin. Gumamit tayo ng T-wrench 8mm. Ayan. At sa mga ganito po sitwasyon, hindi na po natin dapat ginagamit ang pag nabasag na yung axle bearing. Dahil delikado na po yan sa ating main axle gear. Yan, yung gear natin, yung main drive gear natin, baka masira na. Maapektuhan yun. So, baklasin natin ang mga tornilyo gamit ang 8mm T-wrench. Tapos isa-isahin natin ang filter ng side. Marami na. May foam po yan na nakalagay dyan. So mapapansin natin, tingnan nyo po, daming alikabok. So ayan po yung foam nya. Ito. Yan po ay kailangan po yan ay lagi nating mini-maintain na nililinisan. So hindi dapat laging siya ay marumi. Diyan nagsisimulang mahirapan ang minsan na yung hatak ng ating makina. Yung ating panggilid ay panatilihin po natin lagi siyang malinis. So ito po ay medyo may katigasan ang pagbabaklas nito. At medyo papalupaluin po natin ang bahagya. Wag lang po natin salaksan para hindi magkaroon ng crack ang ating panggilid cover. So, alalay lamang po yung palo at huwag pong gagamitan ng basta bakal. Ayan. So, katulad niyan, natanggal siya. Ito naman po ay pinabuksan na. Kung mapapansin nyo po, yung pong kanyang gasket plate ay naipit na nung dowel. Ayan, kaya medyo may damage na kunti yung gasket plate. So hindi po siya papel na gasket lang. Yan po ay plate. Ayan. So tuloy po natin. Check natin ang belt. Okay naman siya. Okay din naman yung kanyang galaw. So wala po yung damage dyan. Ibig sabihin. So check lang po natin. So ayan. Nandun yung damage. O kita nyo naman pag inuuga siya ay kalog talaga. So sige. Tuloy po natin. Tatanggalin po natin ito, itong nasa gilid na to. At kailangan po natin gumamit yan ng pinagbabawal na technique. Dahil nga po nasira yung ating Y-tool, so gagamit lang po muna tayo nito. Kung wala po tayong Y-tool, gamitan po natin ng long nose. Yung handle niya, tanggalin nyo yung cover. O kung may plier kayo, plies, pwede rin. So marilong kayong pangkalang na bakal, so okay na yun. So gamitan po natin siya ng socket wrench. 24 po ang numero ng tornilyo nito. So sige, tuloy natin. Tanggalin lamang po natin itong yung sa preno niya para hindi po makasagabal.
Okay, pag natanggal na po natin yan, so sisimulan na po natin siyang tanggalin yung mga tornilyo. So mapapansin nyo mga kaubit, tingnan nyo po, lakas ng uga ng axle nya. Yan yung main axle nya. Yan po yung kinakapitan ng ating pong mags. Diyan po siya nakakapit. Ayan, yan. Ito pong mahaba na to, yan po ang axle natin, main axle. Okay, simulan po natin itong tanggalin. Gamitan po natin itong ng socket wrench number 24. Ayan, tapos gamitan po natin kapag wala po tayong Y tool, gamitan po natin itong handle ng long nose, o di kaya kung may plier po kayo, tanggalin nyo lang yung rubber cover magkabila. So ipasok nyo lang po dyan sa gilid na yan, saka po natin kakalang sa ilalim ng kung anong bakal meron kayo mahaba, saka natin ikutin ng dahan-dahan. Okay, so ganyan lamang po. So natanggal na natin, tuloy natin siyan tatanggalin. Ito po yung tinatawag nating clutch bell. Ito ba yung nabuksan na? Yan po tinatanggal natin ito. Ito po yung pinaka-clutch bell nya. So check din po natin ito. Kailangan tanggalin natin lahat para malaman natin baka ito ay nagka-damage din. So mas mabuti na po yung nakakasigurado tayo na check na rin natin. So as you can see mga kakubit, kung mapapansin natin yung pong clutch ay medyo may damage, may konting bungi yung clutch nya. So paluwagin natin ang belt, bigayin natin ng konti yung ayan, para matanggal natin. Pagkatapos alisin na rin natin muna yung belt. Para tayo sigurado, binuksan na rin lang natin, check na rin natin yung belt kung may damage ba o palitan na. So sa tingin ko naman po mga kakubid, ito ay okay pa, good pa siya. Wala pang mga crack yung yung loob niya. Wala pang mga lamat. So okay pa to, maganda pa. At yun naman mong clutch bell nya, eto, okay pa naman. Kailangan lang punasan, linisan. At marami na siyang dust. So ito naman po yung kinakapitan ng ano natin, ng clutch bell. Ay okay pa naman siya. Wala naman siyang problema. Normal pa naman siya. So simulan natin baklasin yung para sa axle bearing, para makita natin yung loob, at saka yung main drive gear. So baklasin natin, tanggalin natin yung dalawang bolt na yan gamit ang 8mm T-wrench. Pagkatapos meron pa naman po yan dyan sa kabila niyan, meron pa siya. So bali tatlo po pala itong tornilyo na to. Tatanggalin natin dyan para matanggal natin yung sa main gear. Pagka po tayo mag-check ng ganito, siguraduhin na lang po natin na lahat ay ma-check natin para hindi na po nagkakaroon ng back jump. At pagkatapos po nyan ay di linisan na lang po natin para pag ibinalik natin ay medyo mararamdaman natin yung pagbabago ng hatak ng ating motor. Lalo na sa mga katulad nitong motor na belt ang gamit, hindi kadena. So, kailangan alagaan po natin yung panggilid natin. Pero panatilihing malinis. Tapos sa kabilang ito, talaga tanggalin din po natin yung tatlong bolt. Gamit din po ang 8mm T-wrench. At pag natanggal na po natin yan, so dahan-dahan po natin siyang tatanggalin. Titikalin po natin yan. Yung gagamitan po natin ng konting palo o tok-tok ng konti, alalay lamang yung pagpalo natin at para hindi siya magkaroon ng crack or damage.
Dahan-dahan lamang po. Kaya po pagka mag-check tayo ng ganito, siguraduhin po natin na yung lahat ng part niya ay wala na rin damage para sigurado po tayo na maayos yung ating gawa at wala po tayong back job, at para na rin po sa ating mga customer ay sila ay makomportable. So medyo ano po ito, medyo matigas, hindi siya basta-basta matatanggal dahil yan po ay mayroong gasket plate sa loob. At medyo ito po ay hindi pa nabubuksan ang main drive nito. Kaya dadahan-dahanin po natin yung pagbubukas. Gagamitan po natin ng yung screw, pero wag yung talim. Yung likod lamang po ang gagamitin natin pang tuktok ng konti. So kung mapapansin po natin, ayan, nagkaroon na ng guwang at yan, natanggal na natin siya. Ito po yung tinatawag na main drive gear. Yan pong nakikita natin yan na dalawang gear. So i-check po natin yan isa-isa. Check din po natin yung mga ngipin ng mga gear para malaman po natin kung nagkaroon siya ng damage. Dahil sabi ng ating customer, ito po ay naglalagatuka na nung sila ay tumatakbo. Kaya hindi na nila pinilit at tinulak na lamang nila, inakay na lamang para sila ay makarating sa paroroonan. Actually mga kakubid, ito po ay magkasama po kami ng may-ari nito papunta ng Gumaka, Quezon. So bumili po kami ng pyesa. Pagkatapos ay nakarating pa naman sila sa kanila. Kaya lang, ito na nangyari. Bumigay ang main axle bearing. So ito po yung mga bearing sa loob ng ating ating mga gear. Ayan po yung kinakapitan, yung tatlong bearing niya yan. Okay pa naman po yung bearing niya, wala pa naman pong kalog. So dito lang tayo magko-concentrate sa ating main axle at sa main drive gear. So diyan po natin i-check. Dito po natin malalaman kung alin dito ang nagka-diferensya. Pero base nga po dun sa ating obserbasyon kanina bago natin baklasin, yun po talagang main axle bearing ang nagka-diferensya. So bago po natin tanggalin yun, check muna natin isa-isa itong mga main drive gear na ito. So check natin kung nagkaroon ba siya ng bungi o nagkaroon ng may natipak ba sa isa sa mga ngipin. So wala naman. Okay naman siya. So subukan nating ibalik. Yan, ibalik natin doon sa gear. Pakinggan natin pag iniikot ay kung may lumalagatak o may naiipit na kung paano o may bungi ba. Pero sa tingin ko naman wala. Tingin ko naman okay siya. Ayan. Okay naman po ito. Maganda pa at wala naman damage ang mga ngipin ng main drive gear na ito. So ayan. So check din po natin yung isa. Pero okay pa naman. So, ito yung pinaka main drive niya. Main drive, yung pinaka axle niya. Tanggalin po muna natin itong gasket plate na ito para hindi po tayo naaabala. So medyo sagabal po ito sa paggawa. Tanggalin muna natin ang dahan-dahan, iwasang masira. Pwede pa naman siya. Okay. So ito na, yung pinaka axle niya. Okay pa naman itong axle na to. Tapos, ito na ang problema mga kakubid. Ayan. Ang lakas ng alog ng bearing. Tapos, ito naman pong pinaka-axle niya ay okay pa naman siya. Kaya lang kailangan linisan at may mga kalawang na. So, ito. Yan yung mga kakubid. Tingnan nyo. Ang lakas ng kalog. Ibig sabihin, wala na. Basag na. Durog na siya. So, ayan.
So, kailangan po natin tanggalin yan. Palalabasin po natin yung gasket niya kasama yung bearing. So, patungan lamang po natin ng basahan kung wala po tayong kahoy. Siguraduhin lamang po natin na pagpapaluin natin siya o tatanggalin yung dalawang yan ay hindi masisira at magkakaroon ng crack. Itong ating yung kinakapitan ng bearing. Ayan. So, mga ka-COVID, pagmasdan po nating mabuti, ito pakaingatan natin kapag gagamit tayo ng kung magpupukpok man tayo dahil wala naman tayong pang press. So, ganito lamang po ang technique. Ayan. Lagyan natin ng socket wrench na tama doon sa sukat ng butas at dahan-dahan nating pupukpukin. Dahan-dahan nating papaluin. Huwag nating lalaksan. Alalay lang ang palo para maiwasan nating ma-damage. Dahil yan po ay medyo masilan at yan po ay pundido. Baka magkamali tayo ng palo ay malaksan ay magkakaroon ng crack yan. So sikapin natin na dahan-dahan po yung pagpalo. Timing. Always check kada palo para malaman natin kung gumagalaw ba o hindi. Yan. Bibili na ba ako? Okay, patong uli natin. Mark? Subukan uli nating pokpuan. Silicone gasket. Silicone gasket. Oo. Alam kaya ng asawa na? Wala yan. Bigay sa'yo close up. Oo, na ito. Siguraduhin lamang po natin na pagka tayo magpapalo ay hindi ma-damage. Dahil napakahirap po niyan pag yan ang nasira. Mas malaking gastos. So, tupiin natin yung basahan. Gagamit po tayo ng basahan na ating pagpapatungan. Iayos lamang po natin yung mga pyesa Ewan ko na sa kanya. para hindi magkahiwa-hiwalay. So ito pong basahan na ito ay gagawin po nating patungan para hindi masyadong matigas. Maker. Para nagbabounce yung pinagkakapitan ng bearing. Yan. So ipatong natin ng maayos at kapalan ang basahan. At pagkatapos ay susubukan natin siyang paluan. At kung manipis pa yung basahan, dagdagan po natin para siguradong hindi madadamage yung pong pinagkakabitan ng bearing. So lagay uli natin. Pukpukan uli natin ng dahan-dahan. Alalay ang palo. Alalay ang pukpok. Para na sa ganon, maiwasan po natin ma-damage kahit alin part dyan ng pinagkakapitan ng bearing na ito. Check natin. Okay pa. Malayo pa. Ulitin uli natin. Baklas yung pag wala. Pag wala din, ibibigay mo. Hindi, dapat tayo nang tayo mo si ano. Padala mo yan. Hindi tayo pwede buwan. Okay, ulitin natin. Hanggang sa matanggal siya. Puyo. Hindi tayo pwede maglagay. Tatangga para sigurado tayo. Pasado talaga. Always check natin yung paglabas ng bearing tsaka yung gasket. So dahan-dahan ng pukpok. Alalay lang. Ayan. So wag natin lalaksan na para nagpapalo tayo ng nagbabaw ng pako. O hindi po ganun. Alalay lang yung pukpok. Alalay lang yung palo. Okay. So ayan siya. Natanggal na. Ayun. Ito na po yung resulta. Natanggal na yung cover ng bearing kabilaan. Lalaglag na rin. So, ibig sabihin, yun talagang sira at yun ang damage. Ayan. So, pansinin nyo po mga kakubid, ay talaga namang Tapos, kung ito ay itinakbo pa ng may-ari at magkaangkas pa naman sila, hindi siguradong madadamay na itong lahat. Pati yung main drive gear, madadamay na rin.
Siyempre, kapag ka pinilit nila, magkakabungi-bungi yung gear sa loob kahit mayroon niyang gear oil. Dahil ano na siya, madidisalign. Sasala na yung mga ngipin, mababasag yan. Yun. Yung mga meron yan. Sin dito ah. Baka yung At tandaan din po natin mga kakubid kung paano po natin ito binaklas at kung paano po natin ito tinanggal. Ganon din po natin ito ibabalik. At kung paano natin tinanggal yung bearing, ganon din po natin ikakabit ulit. So, kaya nga po mga kakubid, sa pagtanggal po natin ito ay Ito siya. diyan natin malalaman kung paano natin siya ibabalik. So, yan, laki ng damage ng bearing. So, mga kakubid, yan din po ang ibabalik natin, same number, 226. same size. 32, ganun lang, mga kakubid. Yung number ng bearing, kahit anong klaseng O, ayan, pansinin nyo mga kakubid, o, ayan yung bearing niya. Kulang na ng isa. At durog din yung iba. So, siyempre, madidisalign talaga yan. At gigewang-gewang yung ating main drive axle. At, maaring mabasag yung pinagkakabitan niyang yan kapag ka pinilit pang itinakbo. So, tandaan po natin mga kakubid, kapag ka nagkakagano natin main drive axle at gumiwang ang gulong, alam po natin na yun ang damage. Huwag na natin piliting sakyan o huwag na nating piliting itakbo pa. This ain't over.